Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ika-23 sa buwang ito ng Agosto taong 2024. Aba, holiday po ngayon ha. Kaya yung mga patungo sa mga expressway, yung mga magbabakasyon, ayan, this is the moment, ika nga, mahaba-haba rin, 4 na araw hanggang Lunes ang ating long holiday. At ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre, wala pong iba kundi ang nag-iisang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Tayo po ay netwide, worldwide sa pamagitan po ng mga online accounts, Facebook page at YouTube channel ng DWIZ. At tayo po ay simulcast live. Napapanood po tayo sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayo magpadala ng mensahe o komento sa amin pong Facebook page para kayo po ay makasama sa aming talakayan ngayong umaga at o kaya po ay magpadala ng mensahe sa amin pong text line 0999-376-6768. Naku, tensyonado ang mga pangyayari po kahapon dahil balik Pilipinas na po yung kapatid ni dating Bamban Mayor Alice Guo at yung isa pa niyang kasamahan si Cassandra Leong. Alas 5 po ng hapon sakay sila ng Philippine Airlines nang sila ay lumapag sa NAIA Terminal 1. Sa impormasyon po ng PAOK-C, yung isa sa mga nangunguna sa investigasyon kaugnay po ng illegal na operasyon ng mga pogo at yung mga pogo na nai-involve sa human trafficking allegedly at sa iba pang mga krimen, naispatan daw pala itong dating alkalde, si dating Mayor Alice Guo sa Kuala Lumpur International Airport noong July 21. At yan ay batay na rin sa mga larawan na nakalap ng PAOK-C bago ang biyahe ni Guo patungo ng Singapore. Batay naman dun sa impormasyon ng PNP-CIDG, babalik daw sana si Guo sa Pilipinas last August 14 mula sa Singapore. In fact, nag-abang daw ang PNP-CIDG sa paliparan. Pero hindi dumating si Guo at hindi pa rin daw matukoy ang dahilan kung bakit daw nagbago ng isip sa pagbabalik Pilipinas. Ngayon, pinag-uusapan kung papaano yung magiging custody naman kina Sheila Guo at dito kay Cassandra Leong. Yan, nag-uusap-usap na raw ang DOJ, ang NBI, PNP, ang Sergeant at Arms, ang Senado, pati na rin po ang Kamara de Representantes para po sa kustodiyan ng dalawa. Kasi kung inyo po matatandaan, si Sheila Guo ay mayroon pong standing arrest order mula po sa Senado dahil po sa kanyang hindi pagdalo sa ilang mga pagdinig tungkol sa pogo. At ipinoproseso na rin daw ng Senado yun namang ipapataw na contempt laban naman kay Cassandra Ong. Si Ong naman ay mayroong standing arrest order mula naman po sa Kamara dahil siya po ay napatawan ng contempt dahil sa hindi rin po pagsipot sa mga pagdinig ng Kamara na may kinalaman po sa pogo. Tuloy-tuloy po ang development ng isyong ito hanggang ngayong araw. Mamaya ilalahad pa namin yung karagdagang detalye kaugnay po na naging pagdating sa bansa ni na Sheila Guo at ni na Cassandra Leong. At para gaya po na ating nabanggit kanina para dun sa mga papasok sa trabaho ngayong holiday, 2 holiday po yan, ngayong araw at sa Lunes,
Yung mga papasok po ngayong araw, ngayon po ay special non-working holiday. Kaya iiral po yung prinsipyo na no work, no pay principle. Pero kung papasok po sa trabaho, karagdagang 30% ng arawang kita ang matatanggap na empleyado para sa unang 8 oras na paggawa. Yan po ay batay doon sa advisory na inilabas po ng Department of Labor and Employment. At sa August 26 naman po, araw ng Lunes, yan po ay National Heroes Day. Yan po ay regular holiday. Kaya double pay o 200% ng arawang kita ng manggagawa ang kanyang matatanggap para sa unang 8 oras na trabaho o paggawa. Ayan. Meron tayong makakapanayang mamaya naman from Mayor from Mindanao, dahil alam niyo naman po pagka ganitong araw ng Biyernes, inilalaan po natin ito para sa mga LGU. Ayan, para mabigyan naman natin sila ng pagkakataon na sila ay ma-empower at maibida yung kanilang mga programa. Samantala, sa punto pong ito, puntahan na po natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, ika-23 sa buwang ito ng Agosto taong 2024, Sheila Guo at Cassandra Leong nasa Pilipinas na. DWIZ Balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte ipinatawag sa pagdinig ng House Quad Committee. DWIZ Balita. Dating Presidential Spokesman Harry Roque kulong sa Kamara matapos ma-contempt dahil umano sa pagsisinungaling. DWIZ Balita. At smallpox vaccine gagamiting alternatibong bakuna laban sa Mpox. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, nasa Pilipinas na sina Cassandra Ong at kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Sheila Leal Guo matapos na maaresto sa Indonesia. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, dinala ang dalawa sa Bureau of Immigration para sumalang sa medical procedure at inquest proceedings. Mula naman sa BI, dinala sila sa National Bureau of Investigation. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kailangan pa rin na dumaan muna sa legal na proseso bago dalhin sa Kongreso na naglabas naman ng arrest order laban sa dalawa. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, ipinatawag ng Quad Committee ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa isang convict sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord sa loob ng kulungan sa Davao City noong August 2016. Naghain ng mosyon si Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. para imbitahan si dating Pangulong Duterte at magbigay ng pahayag hinggil sa aligasyon. Inaprubahan naman ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na siya ring namumuno sa Quad Committee ang mosyon matapos itong segundahan ng mga miyembro ng komite. Ang investigasyon o ang imbitasyon ay nag-ugat po sa testimonya ni Leopoldo Tata Tan Jr., isa sa 2 inmate na tumestigo sa Quad Committee na nagsabing 3 Chinese drug lord sa loob ng Davao Prison and Penal Farm ang pinapatay ng dating Pangulo. DWIZ Balita. Pinatawan naman ang contempt ng House Quad Committee si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Kaya't 24 oras itong ikukulong sa detention facility ng House of Representatives. Kasunod na rin ito ng mosyon ni Kabayan Party List Representative Ron Salo para makontempt si Roque makaraang mabatid ng komite na nagsinungaling ito sa hindi niya pagdalo sa unang pagdinig ng Quad Committee na ginanap sa Bacolor, Pampanga nitong August 16. Sa liham ni Roque noong August 13 sa komite, ikinatwiran nito ang nakatakdang hearing niya sa Manila RTC kaya't hindi siya makakadalo sa nasabing pagdinig. Pero nakakuha ng certification ang Quad Committee mula sa Clerk of Court ng Manila RTC na nagsasabing walang pagdinig si Roque ng nabanggit na araw. Dahil dito humingi na paumanhin si Roque sa komite at sinabing
honest mistake ang kanyang nagawa matapos siyang malito dahil ang pagkakaalam niya ay walang pagdinig ang Kamara kapag Biyernes. Nanindigan naman ang mga miyembro ng Quad Committee na nagsinungaling si Roque sa Kamara. Kaya walang kumontra sa motion ni Congressman Salo na pinagtibay ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs at pangkalahatang namumuno ng Quad Committee. DWIZ Balita. Gumagawa na ng panuntunan o health protocols ang Department of Health para sa mga negosyong may close contact sa customers. Kabilang narito ang mga parlor, mga barbershop at spa. Ito ay ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo matapos maitala ang unang kaso ng Mpox sa Pilipinas ngayong taon. Kaugnay nito, hinikayat ni ASEC Domingo ang mga nasabing negosyo na magsuot muna ng gloves at face mask habang hindi pa naisasapinal ang panuntunan. Samantala, inihayag naman ng DOH o inihayag na ng DOH sa World Health Organization ang pagnanais ng bansa na magkaroon ng access sa smallpox vaccine na makapagpoprotekta sa publiko laban sa Mpox. Gayunman, nilinaw ni ASEC Domingo na hindi agarang matatanggap ng Pilipinas ang mga nasabing bakuna dahil binibigyan ng prioridad ng WHO mga bansang nasa Africa kung saan mas mataas ang bilang ng mga kaso ng Mpox. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng impilan. Abay ngayong long weekend, eto kaugnay na balita, problema sa RFID, resolbahin daw muna bago magpataw ng multa. Ang detalye ng balita hatid ni Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Dapat munang ayusin ang mga problema sa RFID bago magpantaw ng multa ang mga operators ng mga expressway. Ito ang paniniwala ni Senator Grace Poe kasunod ng pahayag ng mga opisyal ng Toll Regulatory Board o TRB na pagmumultahin na ang mga walang RFID stickers at kung kulang ang load pagdating ng August 31. Ayon kay Poe, hanggang ngayon ay napakaraming reklamo ang mga motorista. Inamin itong personal din itong nararanasan pagdating sa mga toll booth dahil sa hindi mabasa ng mga RFID. Tinatanong rin ang TRB kung ano ang nangyari sa pangakong interoperability ng EasyTrip at AutoSweep services noong July. Hamon ni Senator Poe sa TRB at mga toll operators, patunayan muna na reliable, efficient at may interoperability ang toll system sa bansa bago magpataw ng anumang multa. Batay sa Joint Memorandum Circular, ang mga walang RFID stickers ay papatawan ng 1,000 pisong multa para sa initial offense, 2,000 para sa second offense at 5,000 para sa mga susunod na paglabag. Para naman sa insufficient o kulang ang RFID load, pagmumultahin ng 500 para sa first offense, 1,000 para sa second offense at 2,500 para sa mga susunod na paglabag. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng impilan. Ang PNP umaasang susunod na ring maaaresto ng mga foreign authorities si dating Mayor Alice Guo. Ang detalye ng balita hatid ni Patrol Number 17, Jopel Peleño. Naniniwala ang pambansang pulisya na susunod na ring maaaresto ng foreign authorities si dating Bamban Mayor Alice Guo at iba pa nitong kasamahan. Ito ang inayag ni PNP-PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo makaraang kumpirmahin na hawak na ng Indonesian Immigration si Cassandra Ong at kapatid ng alkalde na si Sheila Guo. Sinabi ni Colonel Fajardo na resulta ang pagkakaaresto sa dalawa sa tuloy-tuloy na pakikipagkoordinasyon ng PNP sa kanilang foreign counterparts. Sa ngayon, nagpapatuloy aniya ang mga ginagawang pagmonitor ng mga otoridad upang malaman o matukoy ang kinaroroonan ng alkalde at ilan pa nitong kasamahan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Naku, balikan natin yung issue nung pagdating sa bansa ni na
Sheila Lialguo at Cassandra Leong. Paano ba yan na isakatuparan? Actually, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon mismo galing sa kanya ang nagkumpirma na in close contact ang Pilipinas sa mga otoridad sa Indonesia para nga po maibalik sa Pilipinas itong mga kasamahan ni dismissed Mayor Alice Guo, sina Sheila Lialguo at Cassandra Leong. Ang ipinapaliwanag po ni Commissioner Norman Tansingco ng Bureau of Immigration, itinuring pala ng Indonesian Immigration na mga illegal aliens itong sina Sheila Lialguo at Cassandra Leong dahil sila po ay wanted sa Pilipinas. Sa intelligence information ng BI, ang grupo daw ni Guo ay tinulungan ng isang Singaporean na nag-asikaso ng kanilang pagtungo sa Indonesia. Patungo raw sana itong dalawa sa Batam Island nang sila ay maharang ng Indonesian Investigation Team at kaagad namang iprinoseso ang kanilang pagbalik sa Pilipinas. Sinabi ni Tansingco na agad niyang iniutos yung pag-aresto kay Sheila Guo dahil sa pagiging illegal alien, habang si Ong naman ay inaresto ng NBI. Si Ong po, kung inyo matatandaan, siya yung sinasabing kinatawan ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Pampanga na sinalakay po ng mga otoridad noong Hulyo. Ayan, kaya sila ay kaagad na isinalang sa inquest proceedings dyan sa Bureau of Immigration para sa kaukulang mga paglabag na may kinalaman sa ating immigration laws at sa NBI naman para doon sa kaukulang reklamo na kanila ring kakaharapin. Ayan, may mga kabi-kabila yung mga reklamo na kanilang kinakaharap dahil nga sa alleged involvement nila sa operasyon ng mga illegal na pogo sa bansa o kundi man ay yung pagkakasangkot ng ilang mga pogo hub sa krimen gaya nga po ng human trafficking at iba pang mga krimen. So ultimately naman ang inaasikaso na rin ng mga otoridad ay kung paano naman mapapabalik sa Pilipinas si dating Mayor Alice Guo. Yun. Kung nakalabas na pala ng bansa, kasi remember last week nagkaroon ng statement ang DOJ na nagawa pang makapag-submit ng kanyang motion kaugnay nung kinakaharap niyang reklamo sa DOJ itong si dating Mayor Alice Guo. Ayun. Kung siya ay nakalabas ng bansa, paano niya napanumpaan sa San Jose del Monte, Bulacan yung kanyang affidavit? Kaya yun ang isa din sa mga ipinupunto ng PAOK-C. Dapat, kung ganun pala, dapat hindi bigyan ng bigat yung kanyang isinumiting dokumento kasi lalabas na questionable na yung sinasabing panunumpa ni dating Mayor Alice Guo. Tuloy-tuloy pa itong development ng isyong ito at yan ang patuloy nating tututukan. Manatili lamang po mag-antabay dito sa DWIZ 882 para kayo po ay well-informed sa mga mangyayari kaugnay po ng isyong ito. Samantala, magbabalik po muna ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:23 ng umaga. Usapang Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. Teka, pasadahan ko lang to ng mabilis. Kasi nung isang araw pala, August 21, 2024, abay World Senior Citizens Day. Yan. At kaugnay po niyan, si Senator Francis Tolentino ay naghain po ng panukalang batas yung Comprehensive Senior Citizen Welfare Act o Senate Bill number 1799. Yan po ay para maisulong ang kalusugan ng mga senior citizens sa bansa. Sa ilalim po ng panukala, inaasahan po na ito ay magdadala ng malaking pagbabago sa paraan ng pangangalaga sa nutrisyon ng mga senior citizen. Sinabi po ni Senator Tol na mahalaga sa kanya ang kalusugan at kapakanan ng mga nakatatanda. Kaya hangad niya na maipadama ang tunay na malasakit at paggalang sa mga senior citizen na kanyang itinuturing na mga haligi ng ating lipunan at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at karunungan.
akalain niyo yung World Senior Citizens Day pala. So, we continuously expect more improvement and better services para po sa ating mga kababayan na senior citizen. Samantala po, kahapon ang ating pong nakapanayan yun pong from DAR, Cordillera Administrative Region, na nagsusulong ng tinatawag na agritourism. From Northern Luzon, punta naman tayo all the way to Mindanao dahil may kapareho pong initiative na isinusulong din sa Mindanao, particularly po sa lungsod ng Kidapawan. Yung Agri-Industrial at Ecotourism Corridor, ayan, sa Region 12. At kabilang po dyan, ang Kidapawan City. Talagang mukhang yun ang trend ngayon, yung mga tinatawag na sustainable tourism. At kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon, si Attorney Jose Paulo Evangelista, ang mayor po ng lungsod ng Kidapawan. Good morning po, Mayor! Good morning po, Ma'am Cecil. Good morning po sa lahat po ng nakikinig. Magandang araw po sa ating lahat. Naku, salamat po sa pagkapaunlak ng panayam dito po sa programang Usapang Tol with Senator Francis Tol Tolentino. Opo. Sir, can you give us ano itong Agri-Industrial and Ecotourism Corridor in Region 12? Well, yes po, no. It's a recognition po na ang Pilipinas is an agricultural country. And therefore, we have to take advantage of our strengths. So kung tutulungan po natin yung mga farmers natin, hindi po pwedeng tuwing harvest lang po natin sila tutulungan. We have to help them year-round, no? So meaning po yung mga farms na existing, we're slowly converting them into agri-tourism farm sites accredited with the Department of Tourism. Para po year-round may income po yung farmers natin. Hindi lang po sila nakadepende sa harvest ng kanilang mga itinanim. But pwede na po silang sumingil ng mga entrance fees at saka sumingil ng mga iba't iba pa mga fees sa paggamit ng kanilang facilities. So, ano ang meron, sir, pagka sinabi nating Agri-Industrial and Ecotourism Corridor? What is distinct and unique as compared sa mga nakagawian na natin na mga tourism destination sites? Yes po, no. When we speak of agritourism, yung mga bumibisita po sa farms natin, they don't just experience po yung usual na pagkain, no, or tumatanaw sa mga scenes, mga sites. We also let them experience actual farming po, no? We also let them experience actual harvesting ng mga prutas, actual po na pagkuha ng mga isda, no? Actual fishing and everything, and they get to eat, no? Kung yung nakukuha nila, they get to eat. Wow. It's not just recreation, it's also learning, no? And we want the next generation also to realize yung importance po ng soil, yung importance ng agriculture sa pag-produce po ng pagkain. Kasi ngayon, ang mga bata nalululong po sa mga gadgets. Correct. And we want the younger generation to experience the environment. Yes po. Tsaka, Mayor, yung mga pagkain na kulang sa nutrisyon. Di ho ba? Yung mga junk food na at least through that initiative, we reintroduce itong sa mga kabataan, yung kahalagahan ng na kumain ng tamang pagkain. Important is yung baon po nila, hindi lang po yung farms. Yun din po yung kaalaman, and we also encourage them to plant at their own. Teka, Mayor? Teka, ayan, nawawala yung signal ni Mayor. Hello. Ayan. Go ahead po, Mayor. Yes. Teka. Mayor, we will establish communication ulit. Kasi sayang yung inyong nababanggit para din, kasi ang ganda ng Mindanao, Mayor Sige, we'll establish communication ulit kay Mayor kasi nagro-robotic yung kanyang tunog para mas maintindihan ng ating mga kababayan yung kanyang ipinupunto, no? Kasi ang ganda ng Mindanao pala thanks to the vloggers, marami ng nakakapunta ng mga vloggers sa Mindanao at we get to see kung gaano pala kaganda ang Mindanao. So itong panibagong initiative na ito na Agri-Industrial at Ecotourism Corridor in Region 12, kumbaga this would highlight again kung gaano kaganda
ang iba pang bahagi ng Mindanao. At nasa linya na po ulit ang ating komunikasyon si Mayor. Yes, Hello, Mayor. yes, ma'am. Yan. Opo, better, Yan, opo. sir. Opo, Yeah, go ahead, sir. yeah. Yes po, no? And yung sa agritourism sites, pati na din po yung kaalaman, no? And they get to also teach their fellow family members, encourage them, no? Kung ano po kahalaga yung pagtanim sa lupa. So that's something that we want the people to learn kasi the Philippines is an agricultural country, no? Yes, If we want to opo. develop, we have to develop Aha. agriculture. No? Nasa 70% po sa aming population dito sa Kidapawan nakadepende po sa agrikultura. So kung kung ma-develop po natin yung agrikultura, we also uplift 70% lives, no? Of Kidapaweños in that manner po. Actually, baka hindi nila alam, Mayor, bulto ng mga agricultural products na nakakarating dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa galing sa Mindanao. Particularly Yes po, yung mga correct po. prutas. Oho. Yes po, actually prutas, we just celebrated our yung tawag po namin Fruit Festival. We term this as Timpo Festival. Nagpa-eat all you can po kami sa daan, no? 1.5 kilometers po yun. Libre pong prutas lahat, no, for everyone to eat. So ganun po kadami yung prutas dito, ganun po kamura. Anong mga prutas yan, sir? Yung inyong all you can, fruits all you Ano can. po? Number 1, durian, no? Kasi yun po yung in demand. Tapos may marang po, may mangosteen, may lanzones, Wow. may saging po, no? So may dragon fruit. So sari-sari po, libre po yun lahat. Wow, libre. So dami pong bisita. Opo. First time ba yan, sir? Na idinaos yung ganyang activity na eat all you can ng mga prutas? Actually, we've been doing this every year po. Pero last Wow. year po kasi, 1 kilometro po yun. This year, 1.5 kilometers. So, nadadagdagan. Next year ba, kaabot ng 2 kilometro po yung haba. Wow. Baka malagay tayo sa Guinness, sir, ha? Hindi po. Actually, hindi naman award namin yung income na po si farmer kasi bumababa din niyo po yung presyo. Aho. What we do is yung LGU, we buy the fruits, no, at the right price para hindi po malugi si farmer. So, lahat po na nabili namin na prutas, yun po, pinibigyan namin ng libre sa uhan. No? We set up tables and then Wow. may eat all you can po. Ayan. Opo. Sir, saan, kung may gustong magtungo nung ma-experience yung binabanggit nyong Agri-Industrial and Ecotourism Corridor, paano makakapunta yung ating mga kababayan? How can they explore? Well, the nearest route is if you're from Manila through Davao International Airport, dalawa po yung gateway na. Tatlo actually, Davao, Jensan, tsaka Cotabato City. No? But the most convenient probably is Davao City. We're just 2 hours away from Davao City. No? Malapit lang po kasi we share the boundary of Mount Apo. No? Dito din po yung isa sa mga trails po. We are one of the entry points paakit po ng Mount Apo. So we're 2 hours away from Davao and then they can just visit our tourism office. Pwede din po sa Facebook na City Yun. Government of Kidapawan. to City link with us. Government of Kidapawan. Of Kidapawan, Pwede din, sir. na Facebook page. No? Pwede po doon mag-message. And we can accommodate them, we can cater them. Si Senior Commissioner Eileen Lizada ng Civil Service, kakaakit na ng Mount Apo. Wow. We accommodated her team, no? So she can also testify po kung gaano kaganda yung inconvenient yung pag-assist namin sa kanya. So Wow. Yung we have accredited porters also. So dami po namin porters na mga galing, well-versed and college graduates po yung iba. So we can give competent porters po kung sa mga gusto pong umakyat ng Mount Apo, Sir- passing through Kidapawan City. Wait, itong agri-industrial at ecotourism corridor po sa Kidapawan City, is it also in Mount Apo, sir? O iba-ibang lugar sa Kidapawan? Iba-ibang lugar po. Ibang lugar po. No? Pero marami pong sites na sa paanan po ng Mount Apo. Actually, Kidapawan is located at the foot of Mount Apo. So medyo elevated din po yung lugar namin. Maganda na rin po yung road networks namin. No? Sementado na rin po yung mga daan. So hindi na po mahirapan yung mga turista natin sa transportation. Ang masarap dyan, sir, Very accessible po yung sites.
Ang masarap Apo. dyan, sir, yung kape na galing sa Mount Apo. Ano? Yes po, yes po. Oo, kasi Talaga mas naman. elevated, mas mabuti. Tsaka ano yun, sir, ha? International, ano yun, recognized. Na nanalo ng award yung mga kape na galing sa Mount Apo. Natikman ko yun Yes po, that's Opo, true. first hand. That's true po, that's true. Kasi unique din po yung lasa. Unique din po yung lasa because of the volcanic soil of Mount Apo. Oho. As well as the elevation. Oho, nabanggit Yes niyo, meron palang trail dyan sa inyo ng Mount Apo. Ay, kamusta? Yes po. Yes kamusta, sir, ngayon ang ano po, ang local tourism para po sa mga mountaineers? Yes po, actually mataas po. Dami pong bumibisita. From January to May, may more or less 2,000 trekkers na po nang pumasok dito. May mga foreign nationals pa nga, na Chinese, Japanese, Malaysian, Americans, pumupunta po dito, and we're very happy with the result. Actually, we don't also na dadami po yung aakit ng Mount Apo, we're also controlling po. Kasi mahirap po kung naabuso po yung yung environment. So may mga times po na suspended po yung trekking, close season po para makapag-rehabilitate po yung bundok. Ayun. But if open po yung season, we're very open to accommodate our tourists. Yun ang kagandahan, sir, ng inyong agri-industrial and ecotourism corridor kasi hindi lang nila na-experience how yung farming, but then natututo rin sila. Kung na-orient din sila kung paano dapat pangalagaan yung environment. So Yes po. parang learning and actually, leisure. Yeah, and actually we encourage them to plant trees along the trail. Right now, just to inform you, ma'am, and si Senator Tol, nasa almost 2 million na po yung natanim namin na puno in the span of 2 years. So every year nakapagtanim po kami ng 1 million 1 trees. million per year. Yes po, per year. So lahat po 'yun, 80% po nun sa may Mount Apo po namin itinanim. And our local tourists, we also encourage them to plant native trees po to help us in our endeavor po. Opo. Sir, itong Agosto pala, nakipagpulong po kayo doon sa kinatawan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA para po doon sa 2 tourism projects sa inyong syudad. Tell us more about these projects, Mayor, at paano po yan mapapalakas ang turismo sa Kidapawan. Yes po, actually kasi ang Kidapawan po is strategy located in the center of General Santos City, Davao City, Cotabato City, and Cagayan de Oro City. So that's why we conceptualize overland transport terminal. This will serve as a halfway house for tourists who want to travel along and across Mindanao. So pwede po sila dito. And yung pangalawa po, we also have an agritourism complex na site development whereby centralize po namin lahat ng mga best practices ng agritourism sites namin in one compound. May hotel, may guest rooms, may function halls, may pasalubong center. Para hindi lang po, again, hindi lang po produkto yung maiuuwi, pati na rin po yung mga natutunan nila. So, nakausap na po namin and we're very thankful sa TIEZA for their very quick and prompt response, and hopefully the good Senator Tol can help us with the approval of our project proposals. Yes, opo. Yes, sir. Opo. Si Sentol pa, proactive yan pagka mga ganyan, sir. And lastly, Yes sir... Yes po, dami na nga tulong dito sa Kidapawan. Nakapagbigay na siya ng pondo para sa ospital namin, which will be completed next year, at saka sa aming mga disaster response project initiatives po. And then, Yes, sir, sa inyo na po manggaling yung safety and security sa inyong lugar. Wala dapat ikabahala ang ating mga kababayan. Yes po, actually, we're one of the places with the lowest crime rates po in the entire region 12, and naka CCTV po yung mga daan namin. We have police visibility. And we're one of the safest places in Mindanao. So
They don't have to worry about peace and order. Ang dami pong foreigners pumupunta sa amin, dami pong taga Luzon at saka taga Visayas na bumibisita. But he was here last time when we were with earthquakes po. No? He personally went also to Kidapawan City. He can personally attest also that we're very safe and secure here. Sir, manggaling na nga sa inyo yung rundown ng mga tourist destination dyan. Bukod dun sa Mount Apo, ano-ano pa yung pwedeng mapuntahan. You also have... Yes po, no? Yes po, bukod sa Mount Apo, yung Paniki Falls Eco Park din po namin, no? Eco River Park. Nandito na rin po. They can also trek, no? Yung marami po kami mga trails. In fact, we will have our trail run no, next month along the foot of Mount Apo. Dami po din po mga restaurants, dami pong mga agri-tourist sites. They can stay overnight, no, or for 1 week, no, whichever they want to do. Dami pong fish ponds dito, no. We're also promoting tilapia. Fresh po yung tilapia namin, fresh po yung isda kasi fresh din po yung water from the from Mount Apo itself, no. Naiinom man ng tao yung tubig, yun po yung ginagamit sa mga fish ponds namin. And dami din pong restaurants, no. If I run down baka ubusin po yung oras eh. So they just have to visit the Facebook page of our city government, our LGU, and they get to see there na yung mga At Mayor, naku, ito kasama na natin ngayon si Senator Tol. Good morning po, Senator Tol. Good morning, Mayor Evangelista. Good morning sa inyong mga kasamahan dyan. Good morning, Sen. Mayong buntag, Sen. Thank you so much no for this opportunity. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa Kidapawan City. We'll never forget no, how you helped us po. Long time no see. Alam mo, Cecil, ang sasarap ng prutas dyan. Oo nga. Diyan na ata lahat ng prutas nabubuhay. At napakatamis ng mga prutas dyan sa Kidapawan. Last week daw, Sentol, meron silang fruit all you can. Bahagi ng kanilang Timpupu Festival. Libre yung Sentol, yung kumain ka na ng gaano karaming prutas, 1.5 kilometers. Yan na nga eh. Aho. Ayun. Yun. At kumusta ako sa mga elders mo? Ayan. Mayor Pao? Yes po, Sen. Yes po, Sen. No? Ganda po ng feedback po at saka ng lahat ng tulong ninyo. Patapos na rin po yung hospital namin. Mayor. Yes po. No, wala. Apo, nandyan si Mayor Sentol. Yeah, so marami kayong activities kayong... Teka, yung signal ni Senator Tol, yung kailangan Ayun natin. po yata. ma-re-establish. Ayan. Opo. Yes po, Sentol? Good luck. Ayan, Sentol. Okay na po ulit. Papasyalan po natin yan pag natapos na. Oo, Mayor. Yes. Opo, Sen. Papasyalan po natin yan, Mayor, pag natapos na. Yes po, we'll definitely invite you po no? For the turnover po. Laki po Ako naman pala nawawala. natin po. Sorry. Kaya maraming salamat. At kumusta na ako kay Sir Joseph at sa lahat ng mga kasamahan niyo dyan. Salamat po, Sen. Salamat po. I'll definitely tell him that of this opportunity and I hope we can visit you one of these days also. No? Ay, Dyan po sa Senado. anytime. Next week kung gusto mo. Hindi, wala pa palang pasok sa Lunes. Tuesday. Opo. Ay, We'll let you know and salamat. we'll bring fruits po. We'll bring fruits with us. Ay, naku. Magbutol tayo na maaga dyan. Ito yung isa sa mga hinahangaan natin mga batang mga mayors. Oo nga, At, bata pa Cecil, pala ito si yan yung Attorney Evangelista. Yan yung mga new dynamic mayors. At kung meron akong mga scholarship program, ipaimbitahan kita, Mayor, ha? Pag may mga Yes po, sir. trip na pwede. Lalong-lalo na sa small and medium enterprises. Opo, Sen. That will be very big help po, no? Especially sa youth and young entrepreneurs po natin. Ayun, maraming salamat. Si Mayor Thank you. Paulo Evangelista ng Kidapawan City. Tuloy-tuloy na tayo, Thank you po. Cecil. Salamat, dagang salamat, Mayor. Tuloy-tuloy na tayo, Cecil. Magko-commercial break lang tayo ng maikse, Sentol, para puntahan na natin si Alex Avila dun sa kanyang ROTC Games update.
Ayan po ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:50 ng umaga. Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. At Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Babalik po ang programang Usapang Tol at ito na Sentol yung ating inaantabayanan na mga huling pangyayari sa National Championship ng ROTC Games na idinaraos po sa lalawigan ng Cavite. At nasa linya na po ng ating komunikasyon si Alexa Avila. Alexa? Alexa, good morning. Good morning. Good morning, Senator Francis Tol Tolentino at Miss Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapan Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa lalawigan ng Cavite para magbigay ng update tungkol sa Philippine ROTC Games 2024 National Championships. Sa semifinals ng basketball 5x5, nanalo ang UAE Army laban sa Bulacan Agricultural State College sa final score na 77-75 at ang Pats laban sa JH Cerelia State College sa final score na 62-69. Maghaharap ang UAE Army at JHCSC sa finals ng basketball sa Cavite State University, Indang, Cavite. Ibig sabihin rin yun, UA Army, University of the East. UA. UA. Ano UA? Ano kaya ibig sabihin na UA? Alexa? Alexa, Hello po. Sa, ano yung UA? sa volleyball, Ano is- Egyptian. University of Antique, ano yun? Ibig sabihin? University Bale, of tuloy mo Antigua lang. Senate. Okay. Sa, Sige, tuloy mo lang. yeah. Punong-puno rin naman ng aksyon ang volleyball competition kahapon sa Cavsu. Tinalo ng MSEUF ang JBLMU in straight sets of 3-0. Nanaig rin ang UNOR kontra sa JRMSU na may score na 3-0 at tinambahan naman Ano ng yan? Jose RPU. Rizal Memorial University ng Yes, Davao. Yes, Senator. Sige, go ahead, oo. At tinambahan naman ng Rizal Technological University ang STI WNU sa score na 3-0. Sa panghuling laban naman, nanalo ang Pats laban sa MSEUF sa score na 3-1. Gaganapin rin sa Cavsu ang finals ng volleyball. Punta naman tayo sa final rankings ng Grand Finals Chess sa Rapid Men's Division. Number 1 sa ranking si Ezekiel Marino mula sa Navy na mayroong 5 wins. Sumunod sa kanya sa ikalawang pwesto si Jeffrey Balina ng Army, habang si Neil Vincent Sela ng Navy ang nakakuha ng ikatlong pwesto. Sa Women's Division naman, si François Marie Magpili mula sa Air Force ang nagtala ng unang pwesto. Sumunod sa kanya si Genevieve Clemente ng Army sa ikalawang pwesto at si Angelica Rose Saldana ng Army ang pumangatlo. Sa huling araw ng ROTC Games, gaganapin ang mga awarding ceremonies ng mga palaro natin at ang closing ceremony mamayang 4:00 p.m. sa Cavsu, Indang. Hanggang ngayong Senator araw pala yan, Cecil? ano? Alexa, meron Hanggang ngayong kang araw ano? na lang, oo. Closing ceremonies na mamaya. Anong tawag noon yung medal standing? Ayan. Sinong eskwelahan ang nangunguna? Wala rin Miss Cecil na re-release na bagong medal standing, pero aabangan din natin yan mamaya, Miss Oh, Cecil, pero- sa Facebook Last page day na ngayon, Philippine last day na. ROTC Games. Oho. Last Yes, day na Senator. ngayon at awarding na mamaya. So, at maraming mga kaganapan kagaya mamaya ay i-distribute itong i-distribute itong katatanggap ko lang na souvenir yearbook Wow. ng ROTC Games 2024. So ito na lahat 'yon, yung mga kaganapan For nandito sa loob. 2024. Wow. Ha? For Ayan, 2024 yan, Sentol. 2024, ayan, 2024. Kasi ROTC closing na mamaya. Games. So, Para palang Isa- coffee table book yan, Sentol. coffee table book at nandito lahat yung participating universities, yung mga naging kaganapan sa Luzon, Visayas, Visayas. Mindanao, sa lahat ng Wow. events. Kasama rin yung Miss ROTC. Aha. At ang alam ko dito ay may picture din si, ito, nakikita nyo, may picture din dyan si Kaloy Yulo. Wow. Na binigyan at tinulungan natin binigyan ng parangal dito yung mga umpires, yung mga referees na sa Luzon, Visayas at Mindanao. Wow. At alam ko ito
nandito rin si Carlos Yulo sa loob, sa first stage. Ayan. At kahapon na nga, Pati tinulungan sila, natin ano? mabigyan si Carlos Yulo ng additional Cherry SUV sa Cavite. Na courtesy of Photon Cherry. So, Wow. Cherry Tigo. So, yun yung pangalawang kotse ni Kaloy kahapon. So, very well so deserved. ito mamaya ay for distribution itong Philippine ROTC Games Coffee Table po. Yun. Ayan. Kahapon na nangunguna Sentol sa medal ranking yung Alexa, 'di ba? Yung De La Salle La Salle. University. O paggabi Yes, sir. kausap ko Yes, yung sir. iba, Yes, ang sir. ginawa pala ng Lasal, binukod lahat sila. Kinuha sila ng isang lugar doon, lahat may trainer, lahat at may mga coaches. Pati pala yung coach nila Sentol ay mga estudyante din ng na officer ng ROTC naman. Correct. Mga bata oo. talaga. Ito naman yung mga, ayan, i-focus ko yan yung mga Miss ROTC na sumali Luzon, Visayas, Mindanao. Wow, naku, Ayan. maganda pala yung coffee table book na yan, Sentol. Oo. Mga ma-action. So, kalalabas naman. lang nito kagabi. At mainit-init pa ito sa press. Oo. And up for distribution na. Yun. Hanggang gabi pala, Mamaya, Sentol, yung mga activity dyan sa ROTC Games. Meron pa ulit pa bonfire. No? Yes, correct. Ang dami, ganda ng naging magandang interaction. activities. Opo, para Yes, sa mga oo. kabataan. Ay, di paano next year na ulit ang ROTC Games para Next namang year na uli ang ROTC Games. Oo. ganun, parang ang bilis, Sentol Kailan lang tayo ay Correct. nagre-report ng Mindanao leg pa lang. Ngayon, National Championship na culmination na mamaya, Alexa, O di sa Monday, yes, pwede mo pa kaming bigyan pala ng report, no? Kung ano yung highlights nung Yes, Miss Asel. ayan, nung culmination activity ngayong araw, Alexa. Yon. Ayan, maraming salamat, Alexa. Yon. Maraming salamat at Maraming- magandang. Ay magkita-kita mamaya sa closing ceremonies. Ayan po si Alexa At kapito, Avila. ito yung hindi na nabibigyan ng pansin, yung esports. Ayan, Kasama rin sila. esports. May Oo. esports din. Kasama ang sa esports, ROTC Games. yung Call of Duty at saka Mobile Legends. Wow. Ayan. Patapos na rin yan mamaya. Oo. Wow, may e-games pala. Naku, mamaya, yan pala yung maganda kasama. ring Kaya, At ang Alexa. nag-champion doon ay yung Abuyog Community College. Yung malalayo ito, sa Leyte ito. Wow. Nice. Yan ang Sentol. Ang mga, kumbaga ang kailangan ngayon ng hanay ng ating mga kabataan, yun, maitutok sila sa sports. At kasunod ng pagkapanalo ni Carlos Yulo, malamang marami ang na-inspire ng mga kabataan. At Sentol, puntahan na po natin yung mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Gabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. On a lighter note, ang tunay na kagandahan ng isang pagkatao ay hindi nakikita sa kanyang anyo. Hindi yung lumalabas sa kanyang sinasabi. Hindi ito nababasa sa kanyang pag-iisip at hindi rin ito nakikita sa kanyang napupusuan. Ang motto ng tunay na magkakaibigan at nagmamahalan ay, with great looks come great responsibilities. Thank God. Have a safe, enjoyable, long weekend. God bless you. God bless us all. Mahaba po ito. Long weekend. Ito po si Aho. Senator Francis Tolentino. Magkikita-kita tayo. Kailan, Cecil? Araw po ng Lunes, Sentol. Lunes. Wala Oo, tayong Lunes. holiday. Walang holiday. At yung mga manonood ng ROTC Games mamaya, closing ceremony sa Indang, Cavite, sa Cavite State University. Mabuhay po ang ating bansa at God bless us all. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, at antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita. Kasama po sina Miss Judith Estrada Larino at Miss Jelly Mendez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo,
negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa bawat